Magandang umaga po sa inyo mga brothers and sisters. Ngayon ang umaga ay papunta ako sa aking area ng mga pananim. Ngayong umaga ay manual pollination ako sa aking mga kalabasang tanim. Kung saan yung babaeng bulaklak na siyang nagiging bunga at yung lalaking bulaklak ay pinagme-mate. Ito yung babaeng bulaklak. Yan. Meron yung petals niya, merong buko sa ilalim. Ito yung nagiging bunga. Ito naman yung lalaki. Putulin mo yung petals niya paikot, saka mo siya isusukulob dito sa bulaklak. Medyo ikikis-kis mo ito para yung pollen grain niya umapit dun sa bulaklak ng kalabasa. Ayun yung ano niya, yun yung nilalagyan ng pollen grain. Yan. Itong tanim ko nito, mahigit isang buwan ko nang sinusukluban ng bulaklak to. Pero hanggang ngayon maganda pa rin yung baging at talbos niya. Kaya tuloy-tuloy pa rin aking pagsusuklob. Marami na itong mga bunga. Yung mga naunang bunga niya. Merong bagong lumalaki. Ito ang bunga niya, oh. Yan. Yan yung mga bunga na napatuloy ko na. Ito medyo magulang na to. Medyo magulang na yung bunga niya. Parang powdery na yung balat niya. Napansin nyo, medyo namumuti-muti na, parang may pulbos. Magulang na siya. Ito. Tinanim ko itong kalabasa na ito noong January pa. Napag-anihan ko na ito ng April. Pero nung umulan, gumanda uli siya. Kaya ito nga yung puno niya, oh. Yung puno niya, magulang na yung puno. At yung baging niya malayo na, yun. Tulad nito. Ayun na yung baging na sariwa. Itong kalabasahan ko nito, alas nasa 1 hektarya to. Pero hindi lang naman kalabasa nakatalim ko rito. May saging. Ito yung sigarilyas na ito, ginalagyan ko na siya ng balag. Ayan. Ito sigarilyas to. Importante kasi na ma-maximize yung lugar ng pinagtatamnan mo ng gulay. Iba't ibang uri ng mga tanim. Tulad nito, pag namatay itong kalabasa na to, ito naman sigarilyas. Ito yung mga bunga, yung mga
Kulubang ko ng mga nakakarang araw. Ayan. Ayun yun yung isa. Malalaki itong bunga nito. Ganito. Hindi bababa sa 3 kilo itong isa nito. Kaya halimbawa, nagtanim kayo ng tag-araw ng kalabasa. Kala nyo, patay na siya. Kaya rin yung pag-anihan. Hayaan nyo lang sila. Huwag nyo bubunutin yung puno. Dahil pag dumating ang tagulan, bigla uli siyang lalago. Ito namang gilid nung area ko. Yun naman itong mga tanim na saging. Puro lakatan yan. Ito na yung mga bunga. Wala yung bunga yan. Kaya mag-aani uli ako rito. Marami rin namang mga kulisap dito na yung mga useful insects na nakakatulong din sa pagpupollinate ng mga bulaklak ng halaman. Gaya ng kalabasa. Tulad ng ibang ilan sa mga kulisap na kadalasan mga bubuyog o kaya mga honeybee. Bago lang to. Ito medyo papagulang na siya. Medyo nagpapawdry na yung niya, parang puti-puti na yung balat niya na may pulbos. Ang pagsusuklob ng bulaklak, manual pollination tuwing umaga. Tanghali na kasi nalalanta na yung bulaklak niya. Kaya pagka umaga nakabuka pa siya, sariwang sariwa. Tatakpin ako sa kalabasa ko nito. Hanggang ngayon, ang ganda pa rin ng talbos niya. Kahit matagal ko na siyang sinusukluban, marami ng bunga, tuloy-tuloy pa rin ang pagbubulaklak niya. Ito, yung babaeng bulaklak. Yan. Tapos niya siyang sukluban, putulin nyo yung dulo ng talbos. Nagpasan nyo lang muna yung merong papasulpot na buko, para kung hindi man magtuloy yung unang bulaklak, meron pang reserba. Yun naman kasi kaya pinuputol yung baging niya. Hahaba na lang ng hahaba yung baging na yan, pero hindi na magtutuloy yung mga buko na yun pagka nakatuloy na ito. Kasi yung pinakasustansya nung ng halaman na dumadali dito sa baging, dito na napupunta sa bunga na to.
Kaya itong kasunod na ito, hindi na magtutuloy yan. Para kahit na ito pa yung bunga. Dalawang uri ng variety itong tanim kong kalabasa na to. Itong sinusukluban ko nito, ito yung bela. Ito yung malalaki. Tumitimbang siya ng mula 1 kilo hanggang 5 kilo. Yan. Meron pollen grain. Tutuloy na yan. Ganyan yung pinaka-similya. Yung bulaklak. Tuloy natin dito. Isang variety naman ng tanim ko ng kalabasa. Ito. Yung Miracle. Ito naman maliliit lang to. Pero makunat siya, maligat. Yung iba pa ko pang taniman dun sa may bandang ibabaw na yon, yung mga bagong pinupuning pa lang ako, bago pa lang lumalaki na kalabasa. Ito yung Miracle. Ito yung itsura ng bunga niya. Ito magulang na to, hinog na to. Dito na itong pitasin. Yan, may mga talim din akong nyug, papaya. Ayan, papaya. Sa paligid naman yan, sa mga puno na yan, tinamnan ko naman ng ube. Yung Miracle na to, napitasan ko na to. Papagulang na lang uli ako ng susunod kong pipitasin. So, magulang na rin yan. Medyo nagdidilaw na yung balat niya. Ito naman yung tanim kong pakwan. Ito. Ito, nagpapahinog na lang din to. Kunti lang naman itong tanim kong pakwan na to. Baka nasa mahigit 60 na puno lang ito. Pinili ko lang to sa nabunga. Pinatuyo yung buto. Saka ako itinanim. Hawa naman ng Panginoong Diyos, nagbunga naman ito. Ito na yung mga bunga niya. Medyo nagpapahinog na lang yan. Ayan naman yung isang kalabasa ko na tanim na kasalukuyan nagsisimulang magbulaklak. Ito, malaki itong isa na to.
Marami rin siya binunga. Meron ding kwenta na bunga. Ito naman pakwan, ano lang naman to. Mas mabilis to kaysa sa kalabasa. Kalabasa kasi karaniwan 85 to 90 days bago mo anihin. Hindi ka mukha ng pakwan na 2 buwan lang. Ito meron pang bagong bunga. Napapalaki. Ganito na lang po mga brothers and sisters. Sana kahit papano meron po kayong natutunan sa aking video ito. At kung nagustuhan nyo po ay paki-like lang po at share ang aking channel. Maraming salamat po.